Unang-una, ano bang tingin niyo rito? Yung inanunsyo ni Sara Duterte na tatakbo raw yung kanyang tatay at dalawang kapatid na lalaki sa pagkasenador. Ang nakita ko yan ay parang pag-shift dun sa communications plan na gusto na nilang mapaaga rather yung election season. Kasi alam nila na maraming parating na mga issue sa kanila, mga kaso. Kaya pagka sinimulan na nila kaagad yung election season, sasabihin nila ay kaya nangyayari yan dahil ito ay tungkol sa naralapit na eleksyon. So, yun yung una kong instinct dyan. But, ang gagawin maganda rito ng Marcos administration at iba pang mga political groups ay i-assume na totoo ito, no? I-assume na totoo ito kasi kung hindi naman ito mangyari, edi paborable 'yon, no? Sa ating bansa. Pero pag inassume mo ito as the worst case scenario, kailangan maalarma tayo dito. Maalarma yung different political colors, nang sa ganon maiwasan na mangyari na manalo itong mga Duterte, sa darating na halalan. Kasi yun yung worst case scenario. And ako, I will go so far as to propose na itong senaryo na ito, natatakbo yung tatlong Duterte, ay pwedeng gawing reason para magsama-sama na ang iba't ibang grupo at nang sa ganon ay para tuluyang ma-reject ng sambayan ng Pilipino itong pamilya Duterte. At I think it's a golden opportunity na gamitin itong parang reason or cause for unity, yung genuine unity. Kaya for example, pwedeng masimulan na itong administration slate pwedeng samahan ng mga dating elemento na previous opposition na ito talaga yung part ng unity ticket. Pero pwede naman kasing gawing ang basis ng unity ay yung polisiya sa West Philippine Sea, for example, yung guarantee na hindi na babaguhin yung konstitusyon at yung mga economic policies na magtutuloy tutulong sa pag-recover ng ating ekonomiya, yung mga ganon. Pwede naman yun ang magiging basis ng unity. Okay. Linawin ko lang po na yung pinapropose para unity, unified ticket. So you're saying, do you mean na kunwari dating opposition, yung mga dating Dilawan, Tinklawan can also run with the administration slate? Well, wala sa kanila yan. Kailangan po ang mag-i-initiate nito yung administrasyon. They can invite candidates like Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, and even Attorney Chel Jokno na maisama dun sa administration ticket na sa ganun magsama-sama yung puwersa para siguraduhin ni isang Duterte walang manalo sa darating na eleksyon. Kasi ano ba dito yung national interest? Nasa interest ba ng ating bayan na makabalik sa pwesto kahit senador ang mga Duterte? Imagine niyo kung anong damage ang gagawin niyan sa Senado. Nakita niyo naman yung isang pro-Duterte senator, kagaya ni Bato de la Rosa. Nakita niyo kung mag-conduct ng hearing na wala talagang basis at all, Imagine niyo kung may mga Duterte diyan. At they can even wrest control of the Senate leadership. Kasi kung tatlo sila, ilan na lang yung kakailanganin nila at marami dyan sa mga incumbents ngayon, while kaibigan din nila yung Marcos administration, malalim din pinagsamahan with the Dutertes. So, it's detrimental to the interest of the country.
Sa bagay na parang kung sakali lang manalo yung tatlong Duterte, tapos yung kanilang mga kaalyado ay manatili sa Senado, so basically they could end up seizing control of the upper chamber and also paralyze the administration from that end. Tama ba? Ganun po mismo. They can hold the administration hostage through investigations, yung budget hearings, commission on appointments. Kumbaga, talagang gagamitin nila yan. Plus, ito na ngayon, pagka isang political crisis lang, pwede nilang gawing pretext for initiating an impeachment proceeding. By then, they would easily have the numbers kung makuha nila yung liderato ng Senado. And ano yan, kailangan ganun po ang pag scenario building. Doon tayo sa worst case scenario para alam natin yung iiwasan natin. Okay. Pero in terms of the possibility of winning, sa tingin nyo ba, di ba, pinaliwanag nyo naman yung worst case scenario, pero di ba nagpapasurvey din naman kayo, no? Ano ba yung likelihood na tatlong Duterte yung manalo? Alam natin maraming magkakapamilya ngayon sa Senado na medyo garapal na honestly, pero hindi ba sobrang garapal na kung tatlong magkakamag-anak sabay-sabay mapupunta at tatakbo sa isang eleksyon? Alam niyo po, having seen the past few elections, hindi natin pwedeng ma-underestimate, no, ang capacity nitong mga to na manloko at mambudol ng mga kababayan natin. Hindi naman fault nung mga botante per se, pero pagka ikaw ay niloko, ano yan karamihan na nadadala nakita nyo, di ba, yung halos maiyak-iyak si Duterte na humahalik sa bandila, sabihin in 3 to 6 months tanggalin ko yung crime, corruption, and illegal drugs, ganun, etc. Maraming nadala po nun. Kaya ayokong i-underestimate yung capacity nila na manloko ng kababayan natin. So we will have to assume the worst, no? Sa ngayon kasi to be honest, si Duterte ay nasa loob pa rin ng top 12, no? Bumababa siya pero nasa loob pa rin ng top 12 based on our May survey ng aming grupo. So, kailangan natin mahirap magkumpiyansa kasi maraming pera ito. Maraming nanakaw po itong mga taong ito, kaya kailangan nating siguraduhin. Okay. Yung issue po ng pagiging realistic nitong scenario na ito, kasi kung tumakbo sabay-sabay yung tatlong Duterte, ano mangyayari sa Davao City? Hindi ba mawawala sa kanila yung political bailiwick nila? Di ba, alam natin yung kasabihan, all politics is local, and napaka-importante na yung kaharian nila dyan, na binuo nila for more than 2 decades, manatili sa kanila. I agree, Christian, dun sa gusto mong i-point out na most likely hindi realistic, no? It's possible but not probable, no? Or very low ang probability. But sabi ko nga, sa scenario building, you will have to assume the worst. Kasi kung hindi man mangyari yan, kunyari isa lang ang pinatakbo, edi pabor yun, mas manageable yung risk na yun. But ito flinote na ni Sara Di ba? We cannot assume na hindi totoo ito. We will have to assume na totoo yan. And we need to prepare for that. Tapos sinabi ko nga kanina, in all likelihood, baka talagang ang gusto niyang mangyari dito is gusto niyang mapaaga yung election season. Tapos para kahit na anong ibato sa kanila na issue na negatibo, sasabihin nila, hindi kasi yan, connected dyan sa eleksyon o parang pinupolitika lang sila. Ganon. Yun po yung mga tinitingnan natin. Dito po sa sinasabi niyong palutang, how much of this you think is more about political self-preservation? Kasi alam natin biyak na unity team at nag-resign na nga yung vice president's official family. I think it's all of it. Siguro 100% na yan political survival. Alam nila na may mga kasong parating, no? In fact, as early as next week magpa-file po ako ng plunder case sa kanila. Kaya alam nila ito, no? Tapos mayroon pang ICC na parating, among others. They need some
form of leverage, some form of protection, at ito yung nakikita nila na ano nila, parang last resort, no? You mentioned na mag-file kayo ng plunder case next week. Can you give us more details of that? Ano yung basehan at kanino po specifically ifa-file yung kaso? Opo, ito po yung connected dun sa pag-award ng more than 6 billion pesos ng infrastructure projects. Iba-ibang infrastructure projects po ito, pero ang nananalo perme ay yung construction firm ng tatay at kapatid ni Bongo, no? Yan po, nilabas ko na yan nung panahon ni Duterte, kaso talagang kontrolado nila yung mga communication channels, kaya hindi po ito lumabas gaano. Pero ngayon, nakita natin na the time is ripe para i-file na ito. So yun po ang i-file natin. Kay ano po ito? Kay Duterte tsaka kay Bongo. Okay, next week po, ano? How solid is your evidence naman? Yan ang normal na tanong po dyan eh. Very solid po ito kasi galing sa COA po itong mga dokumento na nakuha namin. Kasi maliwanag ho eh. Mayor si Duterte, special assistant niya si Bongo, inaward nila yung project dun sa kumpanya nung tatay at kapatid ni Bongo. Ganun po yan. Yung very definition ng plunder, pag nag-benefit kayo ng more than a certain number, whether 25 million or 50 million, I think, yung na threshold, ay ano yun, it constitutes plunder.